Isang milyonaryo ang nagbalat kayo bilang isang simpleng tao at bumisita sa mga magulang ng kanyang kasintahan. Habang kumakain ng hapunan, ang nakita niya sa plato ay ikinagulat ni Armando, kaya't siya ay napaurong sa pagkakadiri. Samantala, habang nag-aayos ng kanyang relo ng palihim, pinagmamasdan niya ang mga nangyayari sa isang charity event, isang pagtitipon na dinadaluhan ng mahahalagang personalidad para sa isang makabuluhang layunin. Sa ilalim ng dim na ilaw, ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagpakita ng kombinasyon ng kuryosidad at pag-iingat. Habang naglalakad sa tabi ng isang art display, nakuha ang pansin ni Armando kay Teresa, naabala sa pakikipag-usap tungkol sa mga benepisyo ng charity para sa lipunan, isang paksang malapit sa kanyang puso. Naniniwala ka ba talaga na ang mga ganitong pagtitipon ay may tunay na epekto sa ating lipunan? Mayroon ba talagang positibong resulta ang mga ito? Tanong ni Armando na may kasamang ngiting magiliw habang papalapit. Medyo nabigla si Teresa, ngunit agad siyang sumagot ng may kasabikan. Naniniwala akong may potensyal, pero nakasalalay ito sa mga tagapag-organisa at kung paano nila ginagamit ang mga mapagkukunan. Hindi mo ba napapansin na minsan mas tungkol ito sa pagpapakitang tao kaysa sa totoong tulong? Ang tapat at prangkang tono ni Teresa ay lalong pumukaw kay Armando. Madalas ko ring naiisip yan, inamin niya. Sa trabaho ko, palagi akong nakakasalamuha ng ganitong uri ng mga event. May-ari ako ng chain ng mga kainan at madalas kaming hinihingan ng sponsorship. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung nakakatulong ba talaga kami o nagiging bahagi lang ng palabas. Ang pagiging tapat niya ay nagpakita ng kanyang hangaring makapagbigay ng mas makabuluhang ambag kaysa sa pera lamang. Tiningnan ni Teresa si Armando nang may bagong paggalang na pagtatanto na hindi siya basta karaniwang negosyante. Kahanga-hanga yan. Sa negosyo mo, marami kang magagawa para makapagbigay ng positibong pagbabago. Sa tingin mo, paano natin ito mapapabuti? Ang kanilang usapan ay napunta sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa responsibilidad ng negosyo na parehong nauugnay sa yaman ng kanilang pamilya mula sa malalaking pamumuhunan. Iniisip kong imbitahin ang mga taong hindi lang sumasali dahil sa obligasyon, ibinahagi ni Armando habang inanyayahan si Teresa na pumunta sa isang mas tahimik na bahagi ng hall para makapag-usap ng maayos. Isa sa mga advokasyang sinusuportahan ko ay ang laban sa iligal na kalakalan ng mga nanganganib na hayop sa ating bansa. Bilang isang vegetarian, labis akong nababahala na patuloy pa rin ang panghuhuli at pagpapahamak sa mga bihirang hayop. Habang tumatagal ang gabi, lalong lumalim ang kanilang pag-uusap. Unti-unting nakumbinsi si Armando na si Teresa ay hindi lamang matalino at kaakit-akit, kundi isa ring tao na may parehong layunin at pangarap sa buhay. Sa isip niya, ang kahangahangang babaeng ito ay may tunay na hangaring magdulot ng positibong pagbabago sa mundo. Lubos ko siyang hinahangaan. Ang makilala siya ng lubusan ay maaaring talagang maging sulit. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ni Teresa at Armando ay unti-unting umusbong mula sa pundasyon ng respeto at magkatulad na mga adikain tungo sa isang malalim at tapat na pagmamahalan. Lalo nilang ginugol ang kanilang oras sa isa't isa, ibinabahagi ang kanilang mga pangarap, nilalampasan ang mga hamon at pinagsasaluhan ang maraming masasayang sandali. Ang lumalalim nilang pagmamahalan ay tila natural na daloy ng kanilang samahan, halos hindi nila namamalayan na parang bawat sandaling magkasama ay nagpapatibay ng kanilang nakatakdang pagsasama. Isang maaliwalas na gabi, kumakain si Teresa kasama ang kanyang mga magulang at si Anita, kapwa bihis na bihis. Napunta ang usapan sa mga plano ni Teresa sa hinaharap. Isang paksang may matibay na opinyon ang kanyang mga magulang.
Teresa, alam mong nararapat kang makahanap ng isang taong kapantay mo, isang kayang ibigay ang lifestyle na nakasanayan mo. Wika ni Anita habang iniaabot ang dressing para sa salad. Malumanay na bumuntong hininga si Teresa, sanay na sa ugali ng kanyang mga magulang na labis na bigyang diin ang katayuang pinansyal. Alam ko po, Mama, pero mas mahalaga sa akin ang makahanap ng isang taong tunay na nakakaunawa at sumasang-ayon sa mga pinahahalagahan ko. Hindi lamang sa estado ko o ibang mababaw na bagay na masyado ninyong binibigyang halaga, sagot niya. Umaasang mabaling ang usapan sa mas makahulugang aspeto ng relasyon. Tiningnan siya ng kanyang ama ng may pag-aalinlangan, halatang hindi kumbinsido. Ang mga halaga ay hindi nagbabayad ng mga gastusin, Teresa. Kailangan mong isaalang-alang ang hinaharap, unahin ang katatagan. Iyan ang tunay na mahalaga sa mahabang panahon. Saad ng kanyang ama, umaasang mapapalapit si Teresa sa mas praktikal na pananaw. Alam ni Teresa na kung sasabihin niya ang tunay na yaman ni Armando, maaaring mabawasan ang mga alalahanin ng kanyang mga magulang. Ngunit pinili niyang huwag itong banggitin. Mas nais niyang makilala ng kanyang mga magulang si Armando dahil sa kanyang pagkatao, hindi dahil sa kanyang kayamanan. Si Armando ay isang natatanging tao. Siya ay maalalahanin at may malawak na pananaw sa mundo. Tunay niya akong pinapasaya. Sabi ni Teresa, umaasang matututunan ng kanyang mga magulang na lampasan ang kanilang materialistang pananaw. Samantala, nasa isang tindahan ng alahas, si Armando pumipili ng singsing para kay Teresa. Hinanap niya ang singsing na sumasalamin sa kanilang mga pinagsamahan, isang piraso na kasing natatangi at kasing ganda ng kanilang pagmamahalan. Matapos ang mahabang paghahanap, pinili niya ang isang napakaganda at maingat na dinisenyong singsing na tiyak niyang magugustuhan ni Teresa. Hawak ang singsing, masiglang inihanda ni Armando ang perpektong sandali para mag-propose. Dumating ang pinakahihintay na araw. Naghanda si Armando ng isang candlelit dinner sa parehong restaurant kung saan sila unang nagkita. Maingat niyang inayos ang lahat, mula sa mga bulaklak hanggang sa malumanay na musikang nagbibigay ng tamang ambience. Habang papalapit na ang main course, hinawakan ni Armando ang kamay ni Teresa. Teresa, mula nang makilala kita, nagbago ang aking buhay para sa ikabubuti. Inspirasyon mo akong maging mas mabuting tao, mangarap ng mas mataas at magmahal ng mas malalim, ani Armando, na puno ng damdamin ang tinig. Naramdaman ni Teresa ang bilis ng tibok ng kanyang puso habang sinisipsip ang bawat salitang sinabi ni Armando. Pagkatapos, sinabi ni Armando, gusto kong gugulin ang aking kinabukasan kasama ka, harapin ang anumang pagsubok at salubungin ang lahat ng masasayang sandali. Teresa, pakakasalan mo ba ako? Sa mga matang kumikislap sa luha at may napakagandang ngiti, masayang sumagot si Teresa, "Oo, Armando, 1,000 beses na oo." Isang mahiwagang sandali iyon, eksaktong tulad ng kanyang pinangarap, ngunit hindi niya inakalang mararanasan. Bagamat alam nilang may mga hamon pang darating, lalo na sa kanyang mga magulang, ang mahalaga sa sandaling iyon ay ang kanilang pagmamahalan at ang maganda nilang hinaharap na magkasama. Habang sila'y nagdiriwang, nagtaas ng kanilang mga baso ang mga bisita ng elegante at marangal na restaurant bilang pagbati sa masayang magkasintahan. Sa simpleng terasa ng apartment ni Teresa, maingat na binuksan ni Armando ang isang seryosong usapan. "Teresa, gusto kong opisyal na hingin ang iyong kamay mula sa iyong ama. Mahalaga sa akin na makuha ang basbas ng iyong mga magulang," wika ni Armando, umaasang sasang-ayon siya. Sandaling tumigil si Teresa, ang tingin niya ay napadako sa malayong skyline. "Armando, sa tingin ko,
Hindi pa ito ang tamang panahon para makilala mo ang aking mga magulang. Napaka-tradisyonal nila at medyo mataas ang kanilang pamantayan. Sagot ni Teresa, halatang kinakabahan habang pinilit niyang ngumiti upang maitago ang kanyang pag-aalala. Nararamdaman ni Armando ang pag-aatubili ni Teresa at isang damdamin ng pagdududa ang unti-unting lumitaw sa kanyang isipan. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pag-aalangan? Natatakot ba siya na hindi siya magugustuhan ng mga magulang nito o may iba pang dahilan na hindi pa sinasabi ni Teresa? Naalala ni Armando na bihira lamang mabanggit ni Teresa ang kanyang mga magulang sa kanilang mga usapan. At kapag nabanggit man, laging may kasamang kwento ng mahigpit nilang mga inaasahan. Marahil nga ay napaka-strikto nila o baka nag-aalala si Teresa na baka hindi nila tanggapin ang kanilang relasyon dahil sa mga bagay na hindi pa niya handang ibahagi. Upang maibsan ng tensyon, mabilis na iniba ni Teresa ang paksa. Narinig mo na ba ang balita tungkol sa iskandalo ng pagpupuslit ng mga bihirang hayop? Nakakagalit na may mga taong nagnenegosyo sa karne ng mga nanganganib na hayop. Buti na lang, lagi kang nasa tamang panig ng batas at ginagawa mo ang makakaya mo para makatulong, sabi niya, pilit na binabaling ang usapan sa isang mas impersonal na paksa. Sumang-ayon si Armando, ngunit ang mga alalahanin niya ay nanatili. Oo nga, napakalala ng ganitong gawain. Hindi ko maisip kung paano nagagawang makisangkot ng iba sa ganitong karumal-dumal na gawain. Sisiguraduhin nating ang ating negosyo ay hindi kailanman susuporta sa ganitong bagay, sagot niya. Armando, ani Teresa, sandaling umiwas ng tingin bago muling tumingin sa mga mata ni Armando. Huwag na nating iwasan ang usapan. Mahalagang bagay ito para sa akin. Ano ang pumipigil sa iyo na ipakilala ako sa iyong mga magulang? Huminga ng malalim si Teresa bago nagsalita. Armando, ang pakikitungo sa aking mga magulang ay komplikado. Inaasahan nilang pakasalan ko ang isang taong hindi lang kapantay, kundi mag-aangat pa sa katayuan ng aming pamilya. Napaka-tradisyonal nila at mabilis humusga. Natatakot akong tingnan kanila ng mababa dahil sa simpleng simula mo kahit na malaki na ang narating mo ngayon. Pero malaki na ang naipundar ko, Teresa. Hindi ba't sapat na iyon para sa kanila? Tanong ni Armando, umaasang may mahahanap silang solusyon. May mga tao akong nakilala na katulad nila at minsan ang yaman ay maaaring makapagpabago ng kanilang isip kung iyon ang tunay na hadlang. Sagot ni Armando, pilit na hinahanap ang ugat ng problema. Higit pa sa pera ang usapin dito, pinahahalagahan nila ang angkan at mga koneksyon sa lipunan. Hindi lang ito tungkol sa yaman. Ayokong masaktan ka o balewalain nila. Sadyang matalas silang humusga. Paliwanag ni Teresa, mababanaag sa kanyang boses ang pagkabalisa. Nauunawaan ang kanyang mga alalahanin, tumango si Armando, ramdam ang magkahalong pagkadismaya at empatiya. Nagpasiya siyang sundin ang nais ni Teresa sa ngayon, ngunit sa loob niya, naghahanda na siyang harapin ang hamon na ito. Ang kanyang pagmamahal kay Teresa ay nanatiling matatag at determinado siyang patunayan na karapat dapat siya sa kanya, hindi lamang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang lalaking tunay na nagmamahal kay Teresa. Isang hapon, abala si Armando sa pag-aayos ng mga kubyertos at baso sa isa sa kanyang mga kainan. Suot ang kanyang karaniwang simpleng damit, isang shirt at maong, layunin niyang maging mababa ang profile at approachable. Habang iniinspeksyon niya ang mga lamesa upang tiyakin ang pinakamahusay na serbisyo para sa mga darating na parokyano, napansin niya ang isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na sinusuri ang menu. Nagbubulungan ang dalawa, may halong pananabik at interes ang kanilang mga mukha. Lumapit si Armando na may mainit ng ngiti, handang tumulong.
Interesado kaming tikman ng mga exotic na karne, wika ng lalaki. Tinitingnan si Armando na para bang isa siyang server. Oo naman, nag-aalok kami ng iba't ibang exotic na putahe, lahat ay legal at pinapayagang kainin dito sa US, sagot ni Armando ng magiliw at propesyonal. Halimbawa, mayroon kaming venison at wild boar na kilala sa kanilang natatanging texture at lasa. Tinitiyak naming sumusunod sa mahigpit na pamantayan ang aming mga supplier pagdating sa sustainability at batas. Ang babae na lalong nainganyo ay nagtanong tungkol sa mas kakaibang uri ng karne, marahil mga hindi pangkaraniwan. Mabilis na ipinaliwanag ni Armando, mahigpit naming sinusunod ang mga regulasyon. Halimbawa, ang pagkain ng mga karne tulad ng bald eagle o ilang migratory birds ay labag sa batas. Hindi kami gumagamit ng anumang produktong lumalabag sa mga batas sa pangangalaga ng kalikasan. Napahanga ang mag-asawa sa kanyang kaalaman at maayos na tugon. Kaya tumango sila bilang pagsang-ayon at nagsimulang lumayo. Gayunpaman, dahil sa kuryosidad at hinala, nagtanong si Armando, "Maari ko bang malaman ang inyong mga pangalan? Mas gusto kong personal na makilala ang aming mga bisita." Matagal na kaming nakatira sa lungsod na ito, pero ngayon pa lang kami bumisita dito. Sagot ng lalaki na may halong pagmamalaki ngunit kulang sa init. Narinig ito ni Armando at biglang nagkaroon ng ideya. Hindi kaya kayo ang mga magulang ni Teresa? Nabanggit niya sa akin ang tungkol sa inyo at tila hindi ito nagkataon lamang na pareho kayo ng pangalan. May halong gulat at pag-iingat sa kanilang mga mukha. Sumagot si Anita, "Oo, kami nga ang mga magulang niya, pero paano mo kami kilala? May nagsasabi ba tungkol sa amin? Siguraduhin mong maayos ang pakikitungo mo sa aming anak. Lalo't alam mo kung sino kami." Dagdag niya na may bahid ng pagdududa. Huminga ng malalim si Armando at kalmadong sumagot, "Patawad kung nagdulot ako ng kalituhan. Wala akong intensyong gulatin kayo. Ako po si Armando, nasa industriya ng pagkain. Pero higit sa lahat, ako po ang fiancé ni Teresa. Ikinagagalak kong imbitahan kayo para maghapunan balang araw upang opisyal tayong magkakilala at makapag-usap." Nagpalitan ng tingin sina at Anita, halatang nagulat, ngunit tinanggap nila ang imbitasyon. "Ikalulugod naming maimbitahan ka sa aming tahanan, Ginoong Armando," sagot ni. Bagamat halata ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig, habang palayo si Armando, tahimik na nag-usap sina Nestor at Anita, ngunit ang tono nila ay malayo sa pagsang-ayon. Paano napunta si Teresa sa isang taong inakala nating isang waiter lang? Bulong ni Nestor nang may pagdududa. Mukhang disente naman siya, pero hindi siya ang tipo ng lalaki na naisip naming para sa kanya, dagdag niya, halatang dismayado. Pagkaraan sa kusina ng kanilang tahanan, tinutulungan ni Teresa ang kanyang ina, si Anita, sa paghahanda ng isang tradisyonal na pagkain. Pumasok si Nestor, may seryosong ekspresyon. "Teresa, kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang bagay," sabi niya, naupo sa harap ni Teresa. Tumigil si Anita sa pagluluto. Pinunasan ng kanyang mga kamay sa apron. Halatang nag-aalala. "Ano pong problema, Dad? Hindi ka naman karaniwang ganito kaseryoso?" tanong ni Teresa. Nararamdaman ang bigat ng usapan sa tono ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Nestor, halatang nagpipigil ng emosyon habang maingat na pinipili ang mga salita. "Kanina habang kumakain kami sa labas, nakilala namin si Armando. Nagpakilala siya una bilang isang nagtatrabaho sa restaurant at pagkatapos mas nakakagulat bilang yung fiancé. Teresa, bakit namin kailangang malaman ang tungkol sa inyong engagement sa ganitong paraan? Bakit hindi mo sinabi ito sa amin?" tanong ni Nestor. Halatang may pagkadismaya. Nararamdaman ni Teresa ang bigat ng tanong ng kanyang ama. Alam niyang tama ang kanyang hinala tungkol sa magiging reaksyon ng mga magulang.
Naghihintay ako ng tamang panahon para sabihin sa inyo. Gusto ko sanang makilala niyo muna si Armando at makita kung gaano siya kabuting tao nang walang mga maling akala, paliwanag niya. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Dahan-dahang sumingit si Anita, sinusubukang balansehin ang usapan. Naiintindihan namin na gusto mong protektahan ang relasyon ninyo, anak. Pero bilang pamilya mo, dapat kami ang unang nakaalam. Ang paraan kung paano namin nalaman ay mahirap para sa amin, sabi ni Anita, may lambing sa kanyang tinig. Habang nakayuko, pilit na nilalabanan ni Teresa ang kanyang damdamin, ang pagmamahal niya kay Armando at ang respeto niya sa kanyang mga magulang. Naiintindihan ko po at humihingi ako ng paumanhin, hindi na ito mauulit. Gusto lang niyang maging magalang sa paraan ng kanyang pagpapakilala, sagot niya ng may sinseridad. Bagamat hindi pa lubos na kumbinsido, piniling tumingin ni Nestor sa hinaharap. Dahil inimbita niya tayo sa hapunan, ako na ang bahala sa menu. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat, sabi niya, sabay senyas sa mga babae na umalis na sa kusina. Pagkaalis ni na Anita at Teresa, bumaba si Nestor sa basement kung saan naroroon ang kanyang espesyal na freezer para sa mga piling karne na kadalasang nakuha sa hindi kanais-nais na paraan. Hinugot niya ang ilang pakete ng exotic na karne at may mapanuksong ngiti. Tingnan natin kung kaya ng culinary expert na ito na kilalanin ng mga ito, bulong niya sa sarili, puno ng panunukso. Magbibigay ito sa kanya ng kaunting leksyon sa pagpapakumbaba. Plano ni Nestor ang isang hapunan hindi lang para subukin si Armando, kundi para ipakita ang kanyang autoridad sa pamilya. Bit-bit ang mga exotic na karne, umakyat siya upang simulan ang paghahanda para sa hapunang inaasahan niyang magiging makabuluhan, ngunit hindi niya alam na maaari itong magdulot ng hidwaan. Habang lumulubog ang araw, dumating si Armando sa marangyang tahanan ni Teresa, suot ang simpleng ngunit maayos na linen shirt at cotton trousers, malayo sa engranding ambiance na naghihintay sa kanya. Bumungad si Teresa, halatang kabado at nagulat sa kanyang itsura. Armando, bakit ganyan ang suot mo? Ang inaasahan ng mga magulang ko ay formalidad sa hapunan at hindi ko rin alam na ngayong gabi ito mangyayari, sabi niya, halatang nag-aalala habang tinitingnan ang kanyang kasuotan. Narinig ni Armando ang seryosong tono ni Teresa habang tinitingnan siya nito. Nilukuban siya ng kabang di niya maipaliwanag, ngunit nagpasya siyang itago ang kanyang emosyon. Inilagay niya ang kamay sa balikat nito at ngumiti ng banayad na para bang pinapawi ang kaba ni Teresa. Gusto kong makilala ako ng mga magulang mo bilang totoong ako, hindi bilang isang huwad na imahe. Naniniwala akong ang pagiging tapat at may respeto ay mas mag-iiwan ng marka kaysa sa suot ko, wika ni Armando na nagpapakalma sa nerbiyos ni Teresa. Kahit may pag-aalangan, tumango si Teresa at pinapasok siya. Sa loob ng bahay, ang silid kainan ay inayos ng may kasiningan. Napapalibutan ito ng mga mamahaling porselana at kumikislap na mga kubyertos na nagpapakita ng materialistang panlasa ng mga magulang ni Teresa. Sinalubong ni na Anita si Armando ng malamig na pakikipagkamay at ngiti na tila panglabas lang. Ang hindi maipagkakailang hatol nila sa itsura ni Armando ay agad na nahalata. Habang kumakain, dumako ang usapan sa mga sosyal na kaganapan at marangyang paglalakbay nila. At bagamat magalang si Armando sa mga sagot, mas piniling ituon ang atensyon kay Teresa na halatang kinakabahan sa gitna ng magkaibang mundo nila. Habang inihahain ang pangunahing putahe, napatingin si Armando sa pagkaing nasa harapan niya. Napansin niya ang uri ng karne na sa kanyang pag-aaral ay posibleng ilegal. Bigla siyang nakaramdam ng pagdududa at pangamba. Galing ba ito sa protektadong uri? Paano ito nangyari? Posible bang sangkot sila sa ganitong gawain?
Tanong niya sa sarili na lubos na nababahala sa ideya na ang mga magulang ni Teresa ay posibleng may kinalaman sa iligal na gawain. Sa kabila ng pagkabigla, tahimik niyang itinabi ang karne at kumain na lamang ng mga gulay at iba pang kasamang putahe. Napansin ni Anita ang hindi kinain na karne ni Armando at sinira ang nakakailang katahimikan. Sinubukan niyang tanungin si Armando tungkol dito, tila sinusubok ang kaalaman nito. Tungkol diyan, sagot ni Armando ng maingat, pumipili ng tamang salita. Lubos kong pinahahalagahan ang effort sa paghahanda ng pagkain. At sanay akong makakakilala ng iba't ibang klase ng karne. Pero kamakailan lang ay naging vegetarian ako dahil sa usaping pangkalusugan at etikal. Paliwanag niya ng may magaan na tono upang mapanatili ang mahinahong usapan. Si Anita, tila nagulat sa sagot, ay nag-angat ng kilay na para bang interesado. Kagiliw-giliw iyan, paano ka nananatiling kaalaman tungkol sa karne habang ikaw ay vegetarian? Tanong nito. Halatang may halong duda at pagkamausisa, nag-isip si Armando bago sumagot. Alam niyang mahalaga ang magiging tugon niya. Habang mas lumalalim ako sa pag-aaral at karanasan ko, mas nakukumbinsi ako na tama ang desisyon kong maging vegetarian. Isang personal na desisyon ito, sagot niya, na banayad na iniiwas ang usapan sa posibilidad na iligal ang karne. Pagkatapos ng hapunan, nanatiling mabigat ang hangin na may formal ngunit tensyonadong atmosfera. Sa kabila ng kanyang iniisip, nanatili si Armando na kalmado, nagpaalam ng magalang na may ngiti na nagtatago ng kanyang agam-agam. Sa labas, napansin ni Teresa ang seryosong ekspresyon ni Armando. Armando, okay ka lang ba? Parang nag-iba ang kilos mo matapos ang main course. Hindi ko inaasahan na magiging tahimik ka, lalo't hindi mo alam ang tungkol sa hapunang ito ng maaga. Teresa, sa tingin ko, ilegal ang karne na inihain kanina. Ang ilang mga uri niyon ay hindi lang kakaiba, talagang ipinagbabawal sila dito. Nabigla si Teresa, di makapaniwala sa narinig. Hindi pwede iyon. Ang mga magulang ko ay matagal nang lumalaban sa smuggling. Malalaking taga-suporta sila ng mga organisasyon para sa proteksyon ng wildlife. Siguradong nagkakamali ka, giit niya, na sinusubukang itanggi ang iniisip ni Armando. Alam ko kung bakit tila imposibleng paniwalaan ito, Teresa. Pero may mga bagay na hindi tugma. Sa kaalaman ko, ang mga karne na iyon ay hindi ordinaryo. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan. Kung mali ako, hihingi ako ng paumanhin sa kanila at hindi ko na ito uulitin, matibay na sabi ni Armando. Kitang-kita ang kanyang determinasyon. Si Teresa, bagamat gulat pa rin sa mga hinala ni Armando, ay napilitan lamang tumango. Sige Armando, gawin mo ang kailangan mong gawin, pero huwag sanang masyadong komplikado o mapanganib ang resulta, tugon ni Teresa na may halong duda at pag-aalala sa kanyang mga mata. Isinaran niya ang pinto habang pinagmamasdan itong umalis. Samantala, sa loob ng kusina pinag-uusapan nina Nestor at Anita ang kinalabasan ng hapunan. Kahit hindi inaasahan ang pagiging vegetarian ni Armando, palagay ko ay maayos naman ang naging hapunan. Halatang nagulat siya sa ulam na inihain mo, sabi ni Anita habang nililigpit ang mga pinggan. Natawa si Nestor ng mababa ngunit puno ng kumpiyansa. Tama ka, pero mas maganda sana kung nakita mo ang reaksyon niya kung nalaman niya ang totoong laman ng plato niya. Pangulin na karne iyon, napakabihirang putahe. Mula ito sa isang endangered na uri, pero kayang magbigay ng kahit ano ng ating mga koneksyon. Pasimpleng tumingin sa paligid si Anita bago bumulong. Paano naman ang mga pangulin na dumating noong nakaraang linggo? Naiintindihan kong maraming namamatay sa biyahe dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga pulis sa ating mga transporter. Ligtas silang nakatago sa ating sikreto at hindi kilalang lokasyon.
Maaasahan ang ating mga koneksyon sa Asia at ang lokal na demand ay patuloy na tumataas. Ang smuggling ring na ito ay sobrang kumikita higit pa sa mga donasyong ibinibigay natin para patahimikin ang mga environmental groups, paliwanag ni Nestor habang sinusuri ang kanyang telepono para sa mga update mula sa kanyang mga kasosyo. May ngiti ng kasiyahan si Anita. Kailangan lang natin itong panatilihing lihim. Ang mga donasyon natin ay nagbibigay ng perpektong pagkukunwari. Walang maghihinala na ang Wildlife Defenders ang nagtatago ng operasyon tulad nito. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay liwanag sa katotohanan na sa kabila ng kanilang reputasyon bilang tagapagtanggol ng kalikasan, sina Nestor at Anita ay malalim na sangkot sa ilegal na operasyon ng smuggling. Ginagamit nila ang kanilang posisyon at mga koneksyon upang pagtakpan ang kanilang tunay na gawain. Habang nililinis ang kusina, parehong iniisip ni Nestor at Anita ang patuloy na tagumpay ng kanilang ilegal na negosyo. Walang kamalay-malay sa mga posibleng seryosong kahihinatnan kung mabubunyag ang kanilang lihim. Sa mga sumunod na araw, lalo pang nahumaling si Armando sa pagbubunyag ng kahina-hinalang gawain ng mga magulang ni Teresa. Ginugol niya ang maraming oras sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga tala at mapa at masusing pinag-aaralan ang mga impormasyon tungkol sa mga ruta ng smuggling at posibleng lokasyon ng mga ilegal na itinatagong hayop. Isang araw, natagpuan ni Teresa si Armando na lubos na abala sa kanyang pagsasaliksik. Nakakalat ang mga papel at aerial images sa mesa nito na nagpapakita ng isang liblib na lokasyon na hinihinala niyang isang sentro ng smuggling. "Armando, sobra na ito," ani Teresa, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. "Labis ka nang nahuhumaling dito at apektado na ang buong buhay mo. Ang mga magulang ko ay hindi sangkot sa anumang ilegal na gawain. Sinasakripisyo mo ang napakarami para sa isang maling hinala." Si Armando, bagamat kitang-kita ang pagod, ay nanatiling matatag. "Teresa, natukoy ko ang isang posibleng lugar sa isang liblib na bahagi malapit sa Lost Creek Road. Kilala ito sa kahina-hinalang mga aktibidad. Kailangan ko itong siyasatin ng personal." "Hindi mo kailangang pumunta doon," mariing sagot ni Teresa, halatang galit at takot ang bumalot sa kanyang boses. "Napakapanganib nito at ayaw kong mawala ka dahil lamang sa isang haka-haka. Kailangan kita dito, ligtas at kasama ko. Mangako ka sa akin na hindi mo na ito itutuloy." Sa kabila ng pag-aalala ni Teresa, naramdaman ni Armando ang taos-pusong pakiusap nito. "Sige, nangako akong hindi ako pupunta. Hindi ko gagawin ang anumang magdudulot ng pag-aalala o panganib para sa atin," sagot niya. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang buo na ang kanyang pasya. Samantala, sa isang lihim na istruktura na nakatago sa gitna ng makakapal na kagubatan, abala sina Nestor at Anita sa inspeksyon ng isang pasilidad kung saan pansamantalang inilalagay ang mga exotic na hayop bago ibenta ng ilegal. Ang pasilidad ay maingat na itinago sa ilalim ng mga puno na may maraming hawla na naglalaman ng iba't ibang bihirang mga species mula sa kakaibang mga ibon hanggang sa natatanging mga mammal. "Kailangang tiyakin nating kontrolado ang lahat, lalo na ngayong si Armando ay nag-uusisa," wika ni Nestor habang binabantayan ang operasyon. "Mukhang mas matalino siya kaysa sa inaasahan natin." Habang tinitingnan ng mga pangulin sa mga hawla, sumagot si Anita. Nakakalungkot na si Teresa ay nasangkot sa isang taong masyadong mausisa at abala tulad niya. Kailangan nating itago ito mula sa kanya para sa kanyang kapakanan at para sa atin. Hindi natin matitiyak ang mangyayari kung malaman niya ang totoo. Tumango si Nestor. Ang kawalan niya ng kaalaman tungkol sa ating mga gawain ay malaking pakinabang sa atin. Pero tungkol kay Armando, panahon na para gamitin natin ang ating mga koneksyon upang wakasan ang kanyang pakikialam.
Habang naglalakad sa pasilidad, pinag-usapan nila hindi lamang ang mga nakagawiang operasyon, kundi pati na rin ang mga plano upang patahimikin si Armando. Ang bawat tingin nila sa mga bihag na hayop ay nagbigay diin sa bigat ng kanilang mga gawain at ang lawak ng kanilang kayang gawin upang mapanatili ang kanilang lihim na imperyo na pinapagana ng kasakiman at ng baluktot nilang ideya ng pagpapanatili ng lihim. Sa kabila ng taus-pusong pakiusap ni Teresa, desidido pa rin si Armando na siyasatin ang pinaghihinalaang lugar ng mag-isa. Maingat niyang inihanda ang kanyang kagamitan, isang high-definition na camera, voice recorder at smartphone na may dagdag na baterya. Nagsuot siya ng simpleng damit na angkop para magtago sa kapaligiran at maglakad sa magaspang na terrain. Sa kabila ng kabog ng kanyang dibdib dahil sa halo-halong determinasyon at kaba, nagmaneho siya papunta sa natuklasang lokasyon. Pagdating niya, maingat niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa malayo at naglakad ng tahimik gamit ang makakapal na halaman bilang taguan. Sa una, tahimik ang paligid, ngunit naramdaman niya ang kakaibang kasiglahan habang unti-unting dumidilim ang gabi. Mula sa kanyang pwesto, nakita niya sina Nestor at Anita na abala sa pagbabantay habang ikinakarga ang malalaking kahon sa isang sasakyan. Hindi nag-atubili si Armando. Sinimulan niyang i-record ang bawat kahina-hinalang kilos at detalye gamit ang kanyang kamera. Alam niyang ito ang maaaring maging susi upang mailantad ang katotohanan. Mula sa kanyang tagong pwesto, hindi na napigilan ni Armando ang kanyang galit. Anita, paano niyo naaatim ang ganito? Niloloko niyo ang lahat, kayo'y mga smuggler at manloloko. Sigaw niya, nananatiling nakatago, ngunit sapat na malakas upang marinig. Matatapos na ang lahat ng ito, malalaman ni Teresa ang katotohanan tungkol sa inyo. Magiging labis siyang dismayado at galit. Sa narinig na akusasyon, mabilis na lumingon sina Nestor at Anita na babalot ng alarma. Agad nilang tinawag ang ilang matitipunong lalaki na malapit. Sa loob lamang ng ilang sandali, nahuli si Armando at ikinulong ng walang galang sa isang maluwang na hawla, dati ng tirahan ng ilang exotic na hayop. Habang unti-unting pumapasok ang takot sa kanyang isipan, pinanood ni Armando ang papalapit na dalawa. Sa tingin mo ba kaya mo kaming takutin, Armando? Maling tao ang kinalaban mo? Malamig na sabi ni Nestor. Ang tingin kay Armando ay puno ng pagkaawa at paghamak. Sumabat si Anita. Kami na ang bahala sa iyo. Dahil may-ari ka ng chain ng mga restoran, maaaring makinabang kami ng malaki sa ransom na makukuha namin. Habang ganap na nauunawaan ni Armando ang bigat ng kanyang sitwasyon, lalo niyang naramdaman ang lawak ng operasyon ng smuggling. Sa kanyang pagtingin sa paligid, nakita niya ang mga hayop na nakakulong sa maliliit na hawla at labis itong tumagos sa kanyang damdamin. Naramdaman niya ang awa para sa mga walang kalaban-labang nilalang na ito, kasabay ng lumalaking galit sa mga taong kumikita mula sa ganitong kalupitan. Samantala, si Teresa ay bumalik sa kanilang bahay upang kunin ang susi ng NGO office na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang, ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Sinuri niya ang mga drawer, hinanap sa pagitan ng mga libro at binusisi ang bawat papel habang unti-unting tumataas ang kanyang pagkadismaya sa bawat bigong pagsubok. Ang tahimik na bahay ay tila lalo pang nagpapalubha sa kanyang kaba na parang bawat sandali ay nagiging mas mabigat. Ginawa ni Teresa ang isa pang masinsinang paghahanap sa mga drawer sa sala. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay senyales ng kanyang lumalalang pagkabahala. Sinuyod na niya ang bawat posibleng taguan ng mga susi, ngunit wala pa rin siyang natagpuan. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagdesisyon na tawagan ng kanyang ama, umaasang may ideya ito kung nasaan ang susi o baka aksidenteng nadala nito.
Mabilis niyang dinampot ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng kanyang ama. Habang nagri-ring ang telepono, sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili. Naghahanda para sa isang maayos na pag-uusap. "Dad!" Panimula niya nang sagutin ito ng kanyang ama. Bahagyang nanginginig ang boses sa kabila ng kanyang pagsisikap na magmukhang kalmado. "Hindi ko mahanap ang susi ng NGO office kahit saan. May ideya ka ba kung nasaan ito? Kailangan ko talaga ito ngayon." Sa kabilang linya, mabilis ang naging sagot ng kanyang ama, ngunit tila nagmamadali at hingal. Ito'y lalong nagpaigting ng hinala ni Teresa. "Oh, Teresa, anak, nasa bahay ako ngayon. Naghanap ako ng mabilis nang mabanggit mo ang mga susi pero wala akong nakita dito. Baka nasa ibang lugar lang. Alam mo namang parang nawawala na lang ang mga bagay minsan." Kumunot ang noo ni Teresa at lalong lumaki ang kanyang kaba dahil sa tila pag-iwas ng kanyang ama. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, isang malayo ngunit malinaw na sigaw ang narinig niya sa background ng tawag. Isang sigaw na hindi niya kayang ipagkamali. "Teresa!" Walang duda, boses yun ni Armando. "Dad, ano yon? Narinig ko bang may sumigaw? Maayos lang ba kayo dyan?" Tanong ni Teresa, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang boses. "Gusto kong malaman kung nasaan ka ngayon," madiin niyang sabi. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis kasabay ng lumalalim na kaba. Si Nestor, nabigla at napagtanto ang kanyang pagkukulang sa hindi pagsigurong tahimik ang paligid bago sagutin ang tawag, ay mabilis na naghanap ng paraan upang pagtakpan ang sitwasyon. Wala kang dapat ipag-alala, anak. Marahil ay TV lang iyon. Nanonood ako ng action movie. Alam mo namang maingay ang mga eksena," paliwanag niya. Ngunit bago pa maiproseso ni Teresa ang sagot o makapagtanong ng higit pa, naputol ang linya. Naiwan siyang nakahawak sa kanyang telepono, naguguluhan at natatakot. Habang nilalamon ng takot para kay Armando at hinalang nililinlang siya ng kanyang ama, mabilis siyang kumilos. Tinawagan niya ang pulisya at nagmamadaling humiling, "Kailangan niyong suriin ang paligid ng Old Lost Creek Road. Posibleng nasa panganib ang fiancé ko. May hinala siyang may iligal na gawain doon." Hindi na siya naghintay ng sagot o katiyakan. Agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan at humarurot patungo sa lugar na nabanggit ni Armando. Sa gitna ng kaba at pangamba sa maaaring mangyari, pinatakbo niya ang kotse ng mabilis. Samantala sa liblib na lugar, nakakulong pa rin si Armando sa hawla kaharap sina Nestor at Anita. "Anong mangyayari sa akin ngayon? Malalaman ni Teresa na nawawala ako at siguradong hahanapin niya ako," sabi niya. Pilit pinapanatili ang kanyang kalmado sa gitna ng nakakatakot na sitwasyon. Tumingin si Anita kay Nestor bago sumagot ng malamig at walang emosyon. "Pinag-iisipan pa namin. Baka gawin kang bihag, humingi ng ransom o baka kumbinsihin kang sumali sa amin. Maraming posibilidad, mahirap mamili." Sa lungsod, si Teresa na puno ng determinasyon ay nagmamadaling patungo sa huling lokasyon na nabanggit ni Armando. Pagdating niya, bigla niyang inapakan ng preno, ang kotse niya ay dumulas sa graba. Lumabas siya ng mabilis, ang paghinga niya'y mabigat, ang mga matay nagmamasid, naghahanap ng anumang bakas ni Armando. Sa paglapit sa isang lumang shed, nakita niya sina Nestor at Anita na lumabas upang salubungin siya. Pilit na nagpapanatili ng kalmado sa kabila ng kaba dulot ng surveillance footage na kanilang napanood kamakailan. "Teresa, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Anita, pilit itinatago ang tensyon sa kanyang boses. "Kailangan kong kunin ang isang bagay na naiwan ko, pero bakit kayo naririto? Sinabi ninyo sa akin na nasa bahay kayo at may naririnig akong hindi maganda tungkol sa lugar na ito."
Nakonektado ito sa smuggling. Mabilis na tugon ni Teresa. Halatang punong-puno ng hinala ang kanyang boses. Nanatiling kalmado si Nestor. Sagot niya, "Narito kami upang inspeksyonin ang shed na ito. Isa ito sa mga isinusubasta ng lungsod matapos ang isang malaking crackdown. Walang masama. Iniisip naming bilhin ito para sa trabaho ng NGO." Sagot niya ng malabo at paligoy-ligoy. "At bakit mo kailangang magsinungaling tungkol sa lokasyon mo? Bakit kayo naririto sa lugar na konektado sa smuggling allegations? At bakit narinig kong tinatawag ako ni Armando habang kausap kita? Dad, nasaan siya?" Mabilis at madiin ng mga tanong ni Teresa, bawat isa'y tila sibat na tumatama sa punto. Nagtinginan ng kanyang mga magulang, puno ng kaba at hindi makahanap ng sapat na dahilan. Biglang narinig ang isang sigaw mula sa malayo. Boses ni Armando, malinaw na tinatawag ang pangalan ni Teresa. Hindi na siya naghintay ng sagot mula sa kanila. Agad siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng boses, habang ang kanyang mga magulang ay nag-aatubiling sumunod sa kanya. Nakita ni Teresa si Armando na nakakulong sa hawla. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang buksan ang kandado. Nang makalaya na si Armando, tumayo siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Halatang may halo ng ginhawa at bigat ng pinagdaanan nila. Habang papalapit sina Nestor at Anita, ipinakita nila ang kanilang pagkadismaya sa presensya ni Teresa. "Hindi ka dapat pumunta rito, Teresa. Ito'y usapang negosyo lamang at wala kang kinalaman dito." Ani Anita, pilit na nagtatago ng kaba sa likod ng kanyang nanginginig na boses. Katabi si Armando, hinarap ni Teresa ang kanyang mga magulang. Ang emosyon niya'y umaapaw sa galit at pagkabigo. "Paano niyo nagawang lokohin ako ng ganito? Smuggling, ikulong si Armando. Hindi ito mapapatawad. Kayo ang mga magulang ko, mga tagapagtanggol na dapat ay nagpoprotekta, hindi nananakit. Narito na ang pulis sa labas. Kung ayaw ninyong mahuli, dapat ninyong hanapin ang ibang paraan para makatakas," madiing sabi niya. Ang boses ay matatag bagamat durog ang puso dahil sa kanilang pagtataksil. Habang nagmamadaling tumakas sina Nestor at Anita, naiwan si Armando na litong-lito, pilit na inuunawa ang mga pangyayari. "Bakit mo hinayaang makatakas sila? Ang dami nilang kasalanan laban sa kalikasan at sa mga hayop na nasa panganib. Niloko ka nila. Sila'y mga kriminal." Ani Armando, ang tono'y puno ng pagkadismaya. Habang pinapanood ang kanyang mga magulang na unti-unting naglalaho sa dilim, tumugon si Teresa, mabigat ang puso. "Sa kabila ng lahat, sila pa rin ang aking mga magulang. Hindi ko kayang maging dahilan ng kanilang pagbagsak. Sila na lang ang natitirang pamilya ko." Ang mga salitang ito'y puno ng kirot at tungkulin na hindi maunawaan ni Armando. Tahimik niya itong tinitingnan. Iniisip ang kahulugan ng sinabi ni Teresa tungkol sa pagkawala ng kanyang pamilya. Ano pa kaya ang mga sugat na tinatago niya? Habang papalapit ang tunog ng sirena ng pulis, nagdadala ito ng mga bagong katanungan at revelasyon. Sa mga sumunod na oras, nahuli ng mga awtoridad ang mga kasamahan ni Nestor at Anita sa smuggling operation, ngunit ang dalawa mismo ay nakatakas. Sa kanilang bahay, hinanap ni Teresa at Armando ang ginhawa sa piling ng isa't isa, parehong sinusubukang unawain ang kaguluhan ng gabing iyon. Nakaupo sila sa sofa, hawak ni Armando ang mga kamay ni Teresa. "Hindi ko kailanman naisip na mangyayari ang ganito, Teresa. Nang malaman ko ang nangyayari, ang tanging iniisip ko ay ang protektahan ka." Amin ni Armando, bakas sa kanyang boses ang pag-aalala at pagmamalasakit. Si Teresa na lubos na nabigla at hirap tanggapin ang katotohanan ay pilit na naghahanap ng mga salita. "Hindi ko kayang paniwalaan ito, Armando. Ang sariling kong mga magulang sangkot sa ganitong kasuklam-suklam na gawain.
Paano ko hindi napansin bakit ako naging bulag sa mga senyales? Umiling siya at unti-unting bumigay sa luha ang kanyang emosyon. Niyakap siya ni Armando ng mahigpit, pilit na binibigyan siya ng lakas. Hindi mo ito kasalanan, Teresa. Nilihim nila ang lahat. Hindi ikaw ang may pagkukulang, kundi sila. Ang kasalanan ay nasa kanila, hindi sa iyo, ani Armando. Matibay na pinapasan ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga magulang. Naalala ni Armando ang sinabi ni Teresa tungkol sa pagkawala ng kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang tinanong, Teresa, nabanggit mo kanina ang tungkol sa pagkawala ng pamilya. Maaari mo bang ikwento ito ng higit pa? Huminga ng malalim si Teresa, pilit na pinapatatag ang sarili. Ilang taon na ang nakalipas, bumagsak ang isang pribadong eroplano, nasakay ang ilan sa aking pamilya. Lahat ng nasa eroplano ay namatay. Mga tiyuhin at pinsan ko, napakasakit noon. Ang mga natitira kong kamag-anak ay nasa ibang bansa at nawalan na kami ng koneksyon sa paglipas ng panahon. Mula noon, ang mga magulang ko na lang ang meron ako. Armando pinisil ang kamay ni Teresa, dama ang sakit ng pagkawala niya. Pasensya na, Teresa. Pero tandaan mo, kapag ikinasal na tayo, magsisimula tayo ng sariling pamilya, isang pamilyang nakabatay sa pagmamahal, katapatan at respeto. Pero kailangan pa rin nating tiyakin na maipatupad ang hustisya. Ang ginawa ng mga magulang mo ay hindi dapat palampasin. Kailangan nilang managot. Tumango si Teresa, tumitibay ang loob sa kabila ng unang pagkabigla. Tama ka, Armando. Kailangan nating kumilos para itama ang mga magulang ko at ipakita sa kanila ang tamang paraan ng pamumuhay. Ang mahirap nilang nakaraan ay hindi sapat na dahilan para sa kanilang mga kilos, lalo na ang kalupitan nila sa mga hayop. Nagbigay ng mungkahi si Armando ng plano para hulihin ang mga magulang ni Teresa. Paano kung paniwalain natin sila na naghihiwalay tayo dahil masyado akong nakialam sa usaping pamilya? Pwede tayong mag-set up ng meeting sa dahilan na may kailangang pag-usapan. Nakita ni Teresa ang halaga ng plano at tinanggap ito bilang pagkakataon para dalhin ang hustisya. Sige, gawin natin. Tatawagan ko sila at aayusin ang meeting sa parke ng lungsod. Hindi nila ito paghihinalaan at maghahanda tayo ng pulis para hulihin sila at kung may iba pa silang kasabwat. Sa mga araw bago ang itinakdang meeting, maingat nilang inayos ang bawat detalye. Si Teresa ang inatasang tumawag. Nanginginig pero mapanghikayat ang boses, habang si Armando at ang mga pulis ay pumwesto ng palihim sa lugar ng meeting. Sa araw ng kanilang usapan, nakaupo si Teresa sa isang bangko sa parke, kabado habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga magulang. Si Armando, kasama ang mga pulis, ay nagmasid mula sa malayo, nakatago sa mga puno. Ang hangin ng tensyon ay halata at mahigpit na hawak ni Teresa ang kanyang telepono, handang magbigay ng senyas sa oras na makita sina Nestor at Anita. Makulimlim ang panahon, may banayad na simoy ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon na nagdagdag sa mabigat na pakiramdam ng araw. Sa isang tahimik na bangko, bumilis ang tibok ng puso ni Teresa habang hinihintay ang kanilang pagdating. Mula sa isang ligtas na distansya, si Armando at ang mga opisyal ay alerto at handang kumilos. Nang makita ang kanyang mga magulang, huminga ng malalim si Teresa, pinapalakas ang kanyang loob. Habang papalapit sina Nestor at Anita, halata ang pagkabahala ngunit may bahagyang ginhawa sa kanilang mga mukha nang makita si Teresa na nag-iisa. Anak, bakit dito mo pinili ang meeting na ito? At nasaan ang masyado mong pakialamerong fiancé si Armando? Hindi ba't hindi kayo mapaghiwalay, lalo na pagkatapos ng nangyari kahapon? Tanong ni Anita ng mahinahon. Sinusuri ang sitwasyon. May seryosong tingin, hinarap ni Teresa ang kanyang mga magulang. Gusto kong mag-usap tayo ng walang abala.
Tungkol kay Armando, naghiwalay na kami kamakailan, paliwanag niya. Maingat na inoobserbahan ang kanilang reaksyon. Natuklasan niya ang tungkol sa inyong mga gawain, kabilang ang smuggling. Nalito ako at hindi sigurado, pero pagkatapos ng mahabang pag-iisip, napagpasyahan kong suportahan kayo. Kailangan nating harapin ito ng sama-sama, suhestyon niya, sinisikap na makuha ang kanilang kumpisal. Nagtinginan sina Nestor at Anita ng may kaba. Lumapit sila kay Teresa at mahinang nagsalita si Nestor, "Teresa, tama ang ginawa mong lumapit sa amin. Aayusin natin ito. Tandaan mo, lahat ng ginawa namin ay para sa kapakanan ng pamilya." Dama ang lakas ng loob, iminungkahi ni Anita, magkasama. Makakahanap tayo ng solusyon. Baka kaya pa nating kumbinsihin si Armando na sumama sa atin basta't bukas ang isip niya sa ating mga dahilan. Bago pa sila makasagot, palihim na nagbigay ng senyas si Teresa kay Armando na noon ay matiyagang nagmamasid sa di kalayuan. Agad namang lumitaw ang mga pulis mula sa kanilang mga taguan at mabilis na lumapit kina Nestor at Anita na nahuli sa kanilang bantay. "Anong nangyayari? Niloko kami ng sarili naming anak. Talagang bihira na ang tiwala ngayon," sigaw ni Nestor habang inihahayag ng mga pulis ang kanilang pag-aresto dahil sa kanilang pagkakasangkot sa smuggling ng hayop. Habang isinasara ang mga posas sa kanilang mga kamay, binalingan ni Nestor si Armando na noon ay papalapit na. "Sinira mo ang utak niya, hindi ba? Maaaring mayaman ka ngayon pero halatang mababa ang pinanggalingan mo. Binaligtad mo ang anak namin laban sa amin." Nanatiling kalmado si Armando sa kabila ng mga akusasyon. Si Teresa naman, nagulat sa mga nangyayari, ay nagsimulang umiyak habang lubos niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Niyakap siya ni Armando, nagbibigay ng lakas ng loob, habang ang kanyang mga magulang ay inihatid na ng mga pulis papunta sa sasakyan. "Ginawa mo ang tama, Teresa. Ito ay tungkol sa hustisya, tungkol sa paggawa ng moral na tama kahit gaano pa ito kahirap," sabi niya upang pakalmahin siya. Habang yakap pa rin ni Armando, napanood ni Teresa ang kanyang mga magulang na dinadala palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bahagyang ginhawa dahil sa matapang niyang desisyon. Magkahawak kamay, umalis sila ni Armando sa parke, handang harapin ang isang bagong yugto ng kanilang buhay, malaya sa mga pasanin ng nakaraan. Sa mga sumunod na araw, naging roller coaster ng emosyon ang naranasan ni Teresa. Bagamat naramdaman niya ang katarungan at kaunting ginhawa, nanatili ang malalim na lungkot dahil sa sinapit ng kanyang mga magulang. Upang matulungan siyang makabangon at maibalik ang normalidad, iminungkahi ni Armando na simulan na nila ang pagpaplano ng kanilang kasal bilang panibagong simula na puno ng pag-asa at saya. Buong puso nilang hinarap ang paghahanda sa kasal, maingat na pinipili ang bawat detalye na may pagmamahal at pag-iisip. Pinili nila ang isang simpleng ngunit eleganteng seremonya sa labas, gamit ang natural na ganda ng isang paboritong hardin sa lugar. Sa proseso ng pagpaplano, mula sa pagpili ng mga bulaklak, musika, hanggang sa mga bisita, nakatulong itong pansamantalang makalimutan nila ang mga masakit na alaala ng nakaraan. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal at napakaganda ng panahon na parang sumasabay ito sa pagdiriwang ng kanilang unyon. Si Teresa ay nagningning sa kanyang detalyado at dumadaloy na wedding gown, habang si Armando ay mukhang napakagwapo sa kanyang maayos na barong. Ang seremonya ay puno ng damdamin, dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at pamilya na lubos na sumusuporta sa kanila. Nagsumpaan sila ng taos-puso, nangangakong magmahalan at suportahan ang isa't isa sa harap ng mga hamon sa hinaharap. Habang abala ang mga bisita sa kasiyahan, sina Armando at Teresa ay nagtungo sa ilalim ng isang matandang puno ng oak upang magkaroon ng tahimik na sandali.
Teresa, sa kabila ng lahat ng pagsubok na hinarap natin, naniniwala akong lalo nitong pinatatag ang ating samahan at pinapalapit tayo sa isa't isa. Sabi ni Armando habang marahan niyang pinisil ang kamay ni Teresa. Sumangayon si Teresa, nakasandal ang ulo sa balikat ni Armando. Totoo, sa lahat ng hirap, nagawa nating ipaglaban ang ating hustisya. Ngayon, oras na para harapin ang hinaharap at buuin ang pamilyang ating pinapangarap, sagot niya. May bahagyang ngiti ng pananabik. Ang kanilang tahimik na sandali ay nagbigay diin sa malalim na koneksyon at pag-unawa na kanilang nabuo. Binuwag ang katahimikan, si Teresa may bahagyang kaba ngunit puno ng tuwa ay nagsabi, at tungkol sa pamilya, napatingin si Armando sa kanya, sabik ngunit may konting kaba. Ayoko ng suspense, Teresa, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin kamakailan, aminado niyang sinabi. Nagniningning ang mga mata ni Teresa sa balitang ibabahagi niya. Buntis ako, Armando. Magkakaroon tayo ng anak at sisimulan ang maganda nating pinapangarap na pamilya, ibinunyag niya. Ang boses ay puno ng saya ngunit ramdam din ang bigat ng bagong simula. Agad ang reaksyon ni Armando, napuno ng tuwa ang kanyang mukha habang niyakap niya si Teresa ng mahigpit. Napakagandang balita nito, Teresa. Ang saya ko, magiging magulang na tayo. Tumawa siya ng malakas, isang tunog ng dalisay na kasiyahan. Matapos ang pagkakakulong ng kanyang mga magulang, hinarap ni Teresa ang sari-saring emosyon at desisyon. Ang pagtataksil ng kanyang pamilya ay masakit, ngunit desidido siyang huwag hayaang sirain nito ang kanyang kinabukasan. Buo ang loob niyang putulin ang ugnayan at magpatuloy, nakatuon sa paghilom at paggawa ng mabuti sa lipunan. Sa matatag na suporta ni Armando, itinuon ni Teresa ang sarili sa mga makabuluhang advokasya, partikular na sa pangangalaga ng kalikasan at kapakanan ng mga hayop na kabaligtaran ng mga ilegal na gawain ng kanyang mga magulang. Naging kilalang tagapagsulong siya sa maraming non-governmental organizations, ginamit ang kanyang personal na kwento at mga mapagkukunan upang itaguyod ang pagbabago at makagawa ng tunay na epekto. Si Armando naman ay buong puso ang suporta kay Teresa sa kanyang paglalakbay. Tumutulong hindi lamang sa pinansyal na aspeto kundi pati sa kanyang sariling mga pagkilos. Aktibo silang nakilahok sa mga kampanya ng kamalayan, fundraising at pagtulong sa mga animal shelter. Habang lumalalim ang partisipasyon ni Teresa sa gawaing pangkomunidad, naramdaman niyang binabago niya ang mantsadong pangalan ng kanyang pamilya mula sa kasakiman tungo sa kagandahang loob at habag. Ginawa niya ito hindi para sa pagkilala, kundi para sa kapayapaang dulot ng paggawa ng mabuti. Samantala, sa kulungan, hinarap ni Nestor at Anita ang katotohanan ng kanilang mga pagkakamali, tinanggalan ng mga dating karangyaan. Sa unay nagdepensa at may hinanakit, madalas nilang sinisisi si Armando sa kanilang pagbagsak. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti silang nagmuni-muni sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon sa kulungan, kabilang na ang mga kursong may kaugnayan sa etika at pananagutang panlipunan, umaasa silang mabuo muli ang kanilang relasyon sa kanilang anak. Balik sa kanilang komunidad, abala sina Armando at Teresa sa pag-oorganisa ng isang malaking fundraising para sa isang bagong animal reserve na sila mismo ang tumulong na itatag. Ang kaganapang ito ay simbolo hindi lamang ng progreso kundi ng selebrasyon ng kanilang paglago at dedikasyon sa mga makabuluhang layunin. Sa pagsisimula ng event, puno ng pasasalamat at pagmamahal, tumingin si Teresa kay Armando at sinabi, "Kung wala ka, hindi ko makakayanang harapin ang lahat ng ito. Ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, hindi lang para sa isang tao, kundi para sa buong komunidad."
Ngumiti ng banayad si Armando habang hinawakan ang kanyang kamay at ipinakita mo sa akin ang lakas ng pagtubos at pagpapatawad. Magkasama tayong lumilikha ng isang pamana na tatagal kahit wala na tayo. Naging matagumpay ang fundraiser, lampas sa inaasahang halaga ang nakalap na donasyon. Habang lumalalim ang gabi at puno ng malambot na musika ang hangin, nagbahagi ng sayaw sina Armando at Teresa. Puno ng saya sa kanilang mga nagawa at ng liwanag ng hinaharap para sa kanilang sarili at sa komunidad. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay napakahalaga para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga nakakaingganyong kwento tulad nito. Siguraduhing manatiling konektado para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento na tiyak na magbibigay aliw at inspirasyon sa inyo. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong suporta at inaasahan namin ang muli ninyong panonood sa aming susunod na video. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli.